the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog kasahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas.
Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking iniligtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition ang nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mayong hapon, Luzon, Visayas o Mindanao. Sa tanan nga nakamonitor karon sa tong Facebook live streaming kanyo tanan mabugnawon nga kahaponon. Wala sa kanatawag ang person sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ang ito kapag balita, Angel Ryan, Patrol numero 1, Ryan Circle Molo. Nagiguban kanyo mga ka-Angel tudla sa 30 to 40 minutos sa takna sa kahaponon. Bilang sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Wala sa akong kapartner karon mga ka-Angel, wala karon karong mga panahon na tungod kay doon na siya mga lakaw nga ayang giasikaso. Siya mga ka-Angel sa lungsod sa Magsaysay. Doon siya importante nga gipag-asikaso mga ka-Angel muna ako lang usa karon. Ang magipaglambayog kaninyo mga ka-Angel diri sa atong tulumanon. Angel News Patrol Afternoon Edition. Sab sa tong support reporters, Angel Totong Sambas, mga reporters si Angel Mon, Angel Jumarayo Subasa, Efren Lucia o si Angel Totong Sambas sa mga ka-Angel. Adlaw karon nga Miyerkules petsa 25 sa bulan na sa Mayo. Tuig 2022 sa mga ka-Angel. Sa 80 ka barangay nga sakop sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 23 ka lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Duha ka mga component city kanyang tanan mabugnawon nga kahaponon. Manusab diri sa gawas sa nasod sa Jordan, Sir Rick Balibria, Ma'am Gina Balibria sa Aman, Jordan. Ug sa tanang mga OFW tibuok kalibutan kanyang tanan mabugnawon nga kahaponon. Oras karon mga ka-Angel alas 4 Gs sa sayong kahaponon. Basta mga ka-Angel ito pasalamatan ang mga naghatag o kinabuhin ini nga mga programa. Sa Honorable Kagawad Alan Magsayop, tapos Lechon Manok, Kagawad Gilis Dingkal, Tablon Barangay Chairman Billy Kid Ausa, ug si Kagawad Romeo Bacaro. Live broadcast kita mga ka-Angel kung asa kita nahimutang diri sa Door 4
Pedro Tarok Pactol Building, Tablona, Cagayan de Oro City. Ito sa pagpagumustahon na mga ka-angel, ingon manusab si Marjorie Maljorinos. Mayong hapon mga ka-angel. Hapon kaninyong tanan. Ito mga ka-angel sa mga headlines ito ang mga balita. Manusab mga ka-angel sa balita ni Jima Rayos Ubasaw. Asento 1425. Sikop daw sa Vista na Visayas mga ka-angel. Samtang sa balitang lokal commander ng NPA voluntaryong sumuko para sa kapakanan ng kanyang mag-ina sa Bukidnon. Community Outreach Program isigawa sa Police Station 4 ng CDO-PNP. Balitang National Council ni Vice President Lini Robredo at Mayor Isko iniklarang di na kukwestiyonin ang canvassing ng mga baluta para sa pagka-presidente. Pag-asa daw, wala daw namataang papasok ng mga LPA sa bansang susunod na 5 araw. Balitang international, UK hindi magpapadala ng kanilang warship para mapigilan ang pagharang ng mga pagkain sa bansang Ukraine. Hindi pinag-utos ang paglalagay ng half-mast ang lahat ng mga kanilang watawat sa lahat ng pampublikong gusali. Balitang FW sa BBM Sara supporters nagdaos ng victory party sa Europa. Ibang Pinoy nagprotesta. Sports News, Mark Barriga pinaghandaang mabuti ang laban kay Gonzales. Blowout ng Boston gagawin din ng Miami Spoelstra. Balitang espesyal, ang duwende daw, dwarf na naging higante. Ano kaya nangyari? Balitang showbiz Ann Cortez, mayroong mahigit 18 million followers sa Instagram. Na mga ka-angel, itong mga headlines ito ang mga balita karong hapon na. Dili pa mga ka-angel, nakaapa si Zoraida Barajan o Barahan watching from all Makabalan. Yes, sa tanan. Sa itong barangay chairman sa Makabalan. Napinakang Tani Bagares. Ngayong hapon, Angel Ryan. O sa mga reporters. Ni Ami karon dire sa barangay Kauswagan. Outpost nagtanaw sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Salamat. Sige, basin makahatag mo diha og report. I-coordinate lang mo ni Angel Patrol numero 3 tutong Sambas. Kasi magpuli-puli lang mag-report diha, situational report sa kahimtang diha sa inyong kadalanan. Basta makahayo yung trapiko diha, dili ba kayo gubot? Dili ba ka bumper to bumper? Kahimtang siyong panahon. Situational report. Pwede mo Sir Tani Bagares, hindi mo makahatag diha. Samtang nagtanong mo sa ato ang TV, hindi mo makalabyog usab sa inyong mga balita diha. Baka na mga ka-angel nga ito ang mga headlines ito ang mga balita karong hapon na. Standby mga ka-angel kay mobalik kita dili madugay manginabuhis ata ato sang ipalugwa ang atong mga advertisement. Gusto mo maglugar nga pinaka-nindot prisko nga mga hangin ang inyong maginhawa og nindot nga mga palibot? Ari na ta sa Chili's Restaurant. Mudawat sila sa bisan unsang okasyon sama sa family gatherings, reunion, venue para sa kasal, bunyag, anniversary, party ug panagtigom. Insakto sab kini para sa bisan kinsa nga adunay problema sa mental sama sa stress o bisan unsa pa nga mga butang nga gipanghuna-huna. Ang Chili's Restaurant swak sa lugar para sa meditation og makarelax gayon. Ang inyong hunahuna walay disturbo, gawas lang sa kasikat
mapangita sa hangin ug langgam ang inyong nga madunggan. Gawas ni ana, aduna sila horseback riding nga tag 200 sa matag tulo ka tuyok niini ug aduna pud sila photoshoot tag 2,500 sa 5 ka oras. Nahimot ang kini sa Zone 1 Kiliog Alibo na Bukidnon. Open sila sa matag adlaw mga ka-angel sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Ang Chili's Restaurant mudawat og bisan unsa nga mga accommodation. Para sa mga reservation and accommodation, pag-message lang sa ilang official nga Facebook page account, ang Chili's Restaurant. Unsa pa nyo gipabot ang mga ka-angel? Adto na ta sa Chili's Restaurant and Food Park sa Kiliog, Zone 1, Kiliog, Libo na Bukidnon. Lamia uy! Ang Sabal General Hospital nagkinahanglan karon og mga aplikante alang ning mosunod nga bakanteng posisyon: IT staff and property custodian, registered nurse, registered medical technologist. Sa mga interesadong ma-apply, mahimong moduso sa ilang resume o application letter sa Sabal Hospital Human Resource Manager nga nahimutang sa 292 Don Apolinar Ville Street, Cagayan de Oro City. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Asama sina Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Ubasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro, or text or call 0955-9821-369. Anang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Sa panahon na to karon ang mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, suwak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot ang mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Art sticker design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, sama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family.
Ato sa kadabaton karon na mga ka-angel, oras karon alas 4:20 na mga ka-angel sa kahaponon. Ato sa kadabaton ang report mga ka-angel gikan sa tuang patrol woman, Angel Patrol numero 9 G. Marais Ubasa. Kabat daw og 1,425 ka mga individual ang nasikop. Western Visayas mga ka-angel. Kastilan nga naman nagpabuyag men tao kini nga mga tawhana. Kaya ato sa paminaw ng report gikan ni Angel Patrol numero 9 Angel G. Marais Ubasa. Angel Jim sa imong mga report kamin. Mga standing lang pag-alis sa operasyon sa mga punjab sa Eastern Visayas Region 2022 natin sa official paghinapin. Sa report na mga wanted person. So, ang most wanted person is not ang negros at sila lang ang dinitin ng kaasinak sa mga lidoktan bisindan sa Iloilo, Iloilo, Tabuo, 46 sa Aklan, at onsi sa matutok Pasabot patron Okay, daghang salamat Patrol numero 9 G. Marais Ubasa sa imong nga balita. Balita sa unang nga balita nga lokal, Malitbog Bukidnon sumuko ang commander ng NPA ng SRS DG Eagle Subs Regional Committee 1 sa Northern Central Mindanao Regional Committee sa Barangay Quiabo, Malitbog Bukidnon nito lamang Mayo 18. Sumuko si Kajayto 26, commander ng SRS DG Eagle Sub-Regional Committee 1 sa NPA Northern Mindanao Central Regional Committee na Committee 1 ng NPA, mga ka-angel, ng 4 na taon at naturing din ng high value individual. Ang asawa nito ni Ka Jaito na si alias Rinchi ay dating membro ng MIDIC na nagsabing komite na nagbalik loob sa gobyerno dahil ito ay napapanganak pa lamang, nakaranas ng walang maayos na tulog, sobrang pagod at matinding gutom. Ito ang nagtulak sa pagbabalik loob ng gobyerno Rinche at pagkalipas ng 6 na araw ay nakumbinsi siya ng kanyang asawa na si Jaito. Ang aking pananabik na makapiling aking asawa at anak ang nagbigay ng lakas ng loob na umalis sa kabundukan, pahayag ni Jaito. Matapos ang 10 taon na panlilinlang ng NPA, tuluyan nilang tinalikuran at ilayo ang kanilang mga anak. Pamilya sa komunistang grupo na dulot lamang ay magmamalupit at terorismo. Samantala, binigyan ng skills training at Enhanced Comprehensive Local Integration Program o CLIP ang mag-asawa upang magsimula ng kanilang tahimik na pamumuhay sa ilalim ng pangangasiwa ng gobyerno. Matagumpay na isasagawa ng Cagayan de Oro City Police Office, Station 4 at City Mobile Force Company Mobile Library ang community outreach program na may timang ang pamilya planado, protektado sa covered court ng Barangay Bunbon, Cagayan de Oro City. Ito lamang alas 8 ng umaga
Mayo 23. Ang programa ay pinanguluhan ni Police Chief Master Sergeant Charlie Tagbo, City Community Affairs Development Unit sa Police Senior Master Sergeant Kinit Montaño, katuwang ang Kokpo Police Station 4, CMFC Mobile Library, Pusigan Volunteers Incorporation, Upcom, Climb Cares, Co-op Life General Insurance and Financial Services Agency at Strong Radio 90.3. Nagkaroon ng lecture 5 na beneficiary tungkol sa Republic Act 9262 Anti-Violence Against Women's and Protection or VAUC. Higit sa isinta na bata na rin bigyan ng libro, sombrero, coloring book at naturuan ng mobile library ang City Mobile Force Company. Naging matagumpay ang nasabing aktibidad dahil sa partisipasyon at tulong ng mga volunteers at stakeholders. Ang ganitong uri ng aktibidad ng Cagayan de Oro PNP ay paraan upang mapaigting ang daya ng pulisya at komunidad sa lungsod, mga ka-angel. Oras karon na, mga ka-angel. 27 minutos na nakalipas ang alas 4 sa hapon. Dito sa Balitang National, mani ngayon ng iba't ibang reaksyon ang ginawang manifestation ng legal counsel ni Vice President Leni Robredo na si Attorney Romulo Macalintal. Sa kasagsagayan ng canvassing sa isasagawa ng House of Representatives na tumatayong National Board of Canvassers kung invoke ang mga buto para sa pagka-presidente at vice-presidente. Formal na kasing niklara ng ni Macalintal na hindi na nila questionin ang pagbibilang ng boto para sa presidential race. Sa kanyang manifestasyon, nasa nito ang statement ni Robredo noong Mayo 13 na nananawagan sa kanyang mga taga-suporta na tanggapin ang desisyon ng nakakaraming Pinoy na naganap ng halalan noong Mayo 9. Nasigawa sa isinisigawa kasi ng partial unofficial count ang kanyang karibal na si presumptive President Ferdinand Bongbong ay nakakuha ng 16 million. Nakakuha ng mahigit na 31 million na boto habang si Robredo ay nakakuha lamang ng 14 million na boto. Tapos ang naging manifestation ni Macalintal ay agad namang nagpapasalamat ang council ng presumptive president na si Attorney Vic Rodriguez dahil sa pagtanggap ng mga ito ng kanilang pagkatalo at kinikilala ang resulta ng kakatapos ng halalan. Samantala, maliban kay Macalintal, nagbigay din ng kanilang manifestation si Attorney Rizalina Lombera, Legal Counsel ni Manila Mayor Isko Moreno na sa ika-4 na pwesto katapos ng halalan. Matapos makakuha ng 1.9 million na boto, sinabi ni Lombera na wala rin umano silang objeksyon sa sinasagawang canvassing ng mga boto dito sa Kamara. Dahil dito sa manifestasyon ng dalawang council ni Robredo at Moreno ay sinasabi ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri na mas mapadali ang kanilang sinasagawang canvassing. Patuloy pa rin nakakaranas ng maaliwalas na panahon ang bahagi ng Luzon maliban lamang sa mga isolated rain showers o thunderstorm. Walang namamataang sama ng panahon o low pressure area kung LPA ang pag-asa na maaring makabuo o pumapasok sa susunod na mga 3 hanggang 5 araw. Asahan naman ang pagkakaroon ng maliit na tsansa ng thunderstorm dahil sa patuloy iral ang epekto ng high pressure area sa silangang bahagi ng Luzon. Ayon sa pag-asa, dahil sa umiral na high pressure area, itulak nito ang hanging mula sa Pacific Ocean.
kaya't magiging mas mainit pa ang panahon sa bansa. Magiging maaliwalas naman ang panahon na may mga pagpulong-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Central Visayas na Mindanao maliban lamang sa mga isolated rain shower. Oras karon mga ka-angel, 30 minutos na kalipas ang alas 4 sa hapon. Hindi pa ito sa balik-balikan mga ka-angel ang mga mensahe. Ngayong hapon mga ka-angel, sabi po ni Ma'am Chima Rayus Ubasa. Wala magka-Chudi Bagaris mayong hapon mga ka-angel or Ryan. Sa mga reporters na kami karon dire sa Barangay Kauswagan, outpost nagtanaw sa Angel News Patrol for Non-Edition. Ang membro sa to ang organisasyon mga ka-angel kini nga tawag na Angel Eye, mata ng bayan, gipanguluhan usab kini mga ka-angel. Mga chief of reporters Angel Eye, chief of reporters Ayan Philip Zia. Kumusta na kamutan na diha itong pagpangumusta? Grabe kaluag ni mga ka-angel. Angel Eye, mata ng bayan. Suraida Barahan, watching from Makabalan. Majorinos mayang hapon ang mga ka-angel. Lokso kita mga ka-angel sa balitang international. Pangbalak ang United Kingdom nang mapadala ng kanilang mga British warship para tulungan ay labas ang mga inaangkat na pagkain na binabarahan ng Port of Odessa sa Ukraine. Sinabi ni UK Foreign Secretary Liza Truss ang nasabing mungkahi ay mula sa foreign ministers ng Lithuania. Patuloy din aniya nilang makipagdayan sa kanilang international partners para ipagpatuloy ang pag-angkat ng mga pagkain dahil sa pagharang ng Russia sa Black Sea. Una nang nagbabala si UK Transport Secretary Grant Shapps na ang kakulangan ng pagkain ay nagdudulot ng insidente ng pagkamatay dahil sa gutom. Nag-utos ni US President Joe Biden ang paglalagay ng half-mast kanilang watawat sa lahat ng pampublikong gusali at lugar sa US. May kasunod na nangyari madugong sa pamamaril ng isang RAB sa elementary school sa Uvalde, Texas na kinasawi ng apat mga ka-angel na mga mag-aaral at isang guro. Nagsisimula ito noong Mayo 25 hanggang 28. Ang paglalagay ng half-mast sa kanilang watawat. Magugunitang nasawi rin ang suspek sa pamaril na sabing paaralan matapos ito ay nasagupa ng otoridad. Palitang OFW sa parang piyesta ang selebrasyon ng mga taga-suporta ng Uniteam sa Heidi Park sa London kasunod ang matagumpay na halalan na presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos at presumptive Vice President Sara Duterte Carpio. Itik sa kantahan, sayawan at salo-salo ang kanilang muling pagsasama-sama matapos ang kampanya sa isang buwang overseas voting. Ang tapat ng Philippine Embassy sa London, idinaos naman ang isang grupo ng BBM Sara supporters at inaugurisan ni Maids sa Dagamak at Marie Fairbank ang kanilang victory party. Dahil wala pang proklamasyon, sabik na umano sila na malalapit na nakaupo si Marcos sa Malacanang dumalo rin sa pagtitipon ng kanilang British national. Hindi rin nagpahuli ang ilang mga Pilipino at Marcos loyalist na sa Torino bukod sa kantahan at sayawan. Nagpalitsyon din ang grupo ng mga Pinoy kasunod ang pagkapanalo ni Marcos Jr. sa Italia. Tuwang-tuwa rin ang resulta ng botohan sa 74 taong gulang na si Mang Nestor. Hinati rin ng Uniteam sa Barcelona ang BBM Sara tandem na may landslide win sa Spain. Daan nila sa picnic, palaro at TikTok ang kanilang pagdiriwang. Nagtipo naman noong Mayo 13 ang ilang organisasyon sa United Kingdom kabilang ang Anak Bayan, Filipino Domestic Workers Association, Gabriela at Bahaghari para kundinahin ang umano'y dayaan at mga irregularidad ng halalan. Kasama ang ilang mga scholar at miyembro ng Filipino community. Sumugod sila sa Philippine Embassy at Trafalgar Square para humingi ng paliwanag at investigasyon na
na umano'y kapalpakan ng Comelec sa aligasyon ng dayaan. Totol din sila sa liderato ni Marcos Jr. Nawagan sila sa mga Pinoy na nanindigan para sa hustisya at katotohanan sa gitna ng paglaganap ng fake news at mga hakbang na burahin ang kasaysayan. Na kung dili mo ganahan makadaog si Marcos, wala mo'y choice, kaya nakadaog naman siya, buhaton, mahawa mo sa Pilipinas. Asa mo po dyan, laing nasod. Tapos sa basang Ukraine. Ito'y mahimo, dawaton yung kabatuoran na si Marcos yung makadaog. Kung si Lini makadaog, dawaton nga po to. Ito'y mahimo. Bisa kung saan ito pag rebuildi diha. Rebuildi lugar mo. Again sa Marcos, na ginoo ko. Ayan na. Ito naman sa balita ng sports. Naghanda na rin ang Filipino boxer Marca Barriga para sa pagharap kaniya sa Puerto Rican champion Jonathan Gonzalez. Nagkana pinaglaban sa dalawa sa Hunyo 24 sa Florida, USA. Halos 4 na taon na kasi na hindi nagkakaroon ng major boxing match si Barriga. Sinabi dito na lumaban siya sa Olympic para sa world title at siya ang ranking number 1 sa buong mundo. Itinuturing ito na mahalaga para sabing laban para sa kanyang career. Lalo kasi niya si Carlos Licona sa pamagitan ng split decision noong 2018 para sa vacant IBF mini flyweight title. Tapos ang pagkatalo ay namahinga ito at nagdesisyon na bumalik noong nakaraang taon. Ang 28 anyos na si Barriga ay mayroong 11 wins, 1 talo at 2 knockout. Habang si Gonzalez ay mayroong 45 panalo, 3 talo at 4 na knockout mga ka-angel. Saan ba yung mga ka-angel sa itong pagbalik? Throughout ng Boston gagawin ang Miami Spoelstra. Samtang sa to ang balitang espesyal, ang dwarf na naging higante. Sa showbiz, Annie Cortez mayroon ng mahigit 18 million followers sa Instagram. Para mga ka-angel at ang iunya mga ka-angels na pagbalik kay mga nabuhis ata ato sa ilabay sa Peslawak alang sa mga dugang pahinom. Gusto mo maglugar nga pinaka-nindot aprisko nga mga hangin ang inyong maginhawa og nindot nga mga palibot? Ari na ta sa Chili's Restaurant. Mudawat sila sa bisan unsang okasyon sama sa family gatherings, reunion, venue para sa kasal, bunyag, anniversary, party ug panagtigom. Insakto sab kini para sa bisan kinsa nga adunay problema sa mental sama sa stress o bisan unsa pa nga mga butang nga gipanghuna-huna. Ang Chili's Restaurant swak sa lugar para sa meditation og makarelax gayon. Ang inyong hunahuna walay disturbo, gawas lang sa kasika sa hangin ug langgam ang inyong madunggan. Gawas ni ana aduna sila horseback riding nga tag 200 sa matag tulo ka tuyok niini ug aduna pud sila photoshoot tag 2,500 sa 5 ka oras. Nahimot ang kini sa Zone 1 Kiliog Alibo na Bukidnon. Open sila sa matag adlaw mga ka-angel sugod sa alas 8 sa butang hangtod sa alas 8 sa gabi. Ang Chili's Restaurant mudawat og bisan unsa nga mga accommodation. Para sa mga reservation and accommodation, pag-message lang sa ilang official nga Facebook page account, ang Chili's Restaurant. Unsa pa nyo gipabot ang mga ka-angel? Adto na ta sa Chili's Restaurant and Food Park sa Kiliog Zone 1 Kiliog Alibo na Bukidnon. Lamia uy! Ang Sabal General Hospital nagkinahanglan karon og mga aplikante alang ning mosunod nga bakanteng posisyon: IT staff and property custodian, registered nurse, registered medical technologist. Sa mga interesadong ma-apply, mahimong moduso sa ilang resume o application letter sa Sabal Hospital Human Resource Manager nga nahimutang sa 292 Don Apolinar Ville Street, Cagayan de Oro City. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Asama sina Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayan
nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, suwak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangitaalang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami aba. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts sticker design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Ganito mga ka-angel sa to ang balitang sports. Aminado ang Filipino-American head coach sa Miami Heat na hindi sila nagustuhan ang naging resulta sa pagkatalo nila sa Game 4 matapos silang ilampaso ng Boston Celtics sa score na 102.82 sa Eastern Conference Finals. Ayon kay Spoelstra, kung nagawa ni Boston ang blowout win, kaya din daw nila ito ang gagawin ng Miami. Kung maalala, noong Game 1 ay nagpalitan ng panalo ang dalawang kupunan. Sinabi ng PhilAm coach, sadyang ganito talaga ang playoff, lalo na ang dalawang magkaribal na team ay halos parehong malakas at magaling sa depensa. Ang Game 5 ay gagawin sa home court ng Miami sa Webes, habang Game 6 ay balik sa Boston. Para naman sa Celtic star na si Jason Tatum, ang Game 5 ay isang must-win situation at hindi pa pwedeng mag-relax sa Balitang espesyal, kaibang sakit ang naranasan ni Adam Rayner, isang tumor ang tumutubo sa kanyang pituitary gland at iyon ang dahilan ng labis na pagkaproduce ng growth hormone.
walang tigil ang produce ng hormone. Hindi napigilan ang pagtangkad ni trainer. Umabot ito sa 7 feet to 8 inches. Pero alam nyo ba, ang dating pandak o dwarf na si Riner ay pinanganak noong 1899 sa Graz, Austria. Classified siya na may dwarfism. Paano sa edad na 18? Ang kanyang height ay 4 feet 6 inches lang. At siya ay mag-19, naging 4 feet 8 inches siya. Sa kabila ng pagiging pandak, natanggap siya sa army at nagsilbi noong World War I. Napakita siya ang kingat tapang sa pakipaglaban. Sa kabila ng isang pandak nakapagtataka, mayroon siyang malaking paa. Ang sukat ay kanyang paa ay hindi balanse sa kanyang height. Ang sukat ng kanyang paa ay 43. Nung siya ay 18 pa lamang, ang 21 nung sa pagka-21, naging 53 size ang kanyang paa. Napansin nang mabilis ang pagtangkad ni Riner nung siya ay 21 anyos. Mula sa height na 4 feet and 10 inches ay bigla siyang naging 7 feet at 2 inches. Mula sa 21 hanggang 32 years old, hindi na mapigilan ang kanyang pagtangkad. Naklasan ni na Drs. F. Wildhals at A. Mandels tumor na pituitary gland. Ito ang dahilan ng kanyang walang tigil na pagtangkad. Noong 1930, ng mga doktor na alisin ang tumor, subalit muling tumutubo at nagdagan pa ang pagtangkad ni Riner. Ang kanyang spinal curve ay tumubo ng 6 inches. Noong 1950, sa edad na 51 ay namatay si Riner. Ang kanyang height ay 7 feet 8 inches. Siya ang tanging tao sa mundo na nakaranas ng maging dwarf at maging higante. Mga ka-angel sa balitang espesyal. Balitang showbiz mga ka-angel. Sa balitang showbiz, labis ang kasiyahan ni Ann Cortez matapos na umabot sa mahigit 18 million na followers na ito sa Instagram. Ang nasabing photo sharing apps ay nagpost nito ng larawan kasama ang anak na si Dalia. Ang caption ito, kahit hindi siya gaano aktibo, ay patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng kanyang mga fans. Dahil dito ay tinuturing ngayon ng actress bilang most followed celebrities sa bansa, kung saan may doon din itong 14 million na followers sa Twitter. Disyembre 2020 ay kabilang siya sa top 100 digital stars in Asia ng Forbes magazine dahil sa dami ng social media na followers nito mga ka-angel. Yan po nagtatapos mga ka-angel ang atong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Ato sa tanawon balik mga ka-angel ang mensahe. Nga Marjorie sa mayang hapon ang mga ka-angel. Zoraida Barahan ay watching from Makabalan.
Kani Bagares, mayang hapon mga ka-angel, mga reporters sa Angel Eye Mata ng Bayan. Ano sila sa barangay Makauswagan Outpost. Okay, maayos na. Mayong pagkapi-kapi diha. Samtang nagtanaw daw sa tong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Okay, mga membro na to diha sa Angel Eye Mata ng Bayan, mga reporters. Kumusta naman mo diha ang inyong mga kauban diha? Jumaray suba sa mayong hapon ng mga ka-angel. Kaya wala na ko igong oras mga ka-angel dire sa itong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa galas ng kapartner karon mga ka-angel, wala karon dire si Angel Rose Kiachon Dinya. Wado na importante ng mga gipagkasikaso karon mga ka-angel, taliwala sa atong na sinati karon mga ka-angel. Magkaubo-ubo gamay. Kita mga sa padaan po atong paglabig sa mga balita mga ka-angel, importante nga inyong madunggan mga presyong mga balita nga wala pa inyong masayre. Nakaigong oras mga ka-angel sa kalang sa kitad po ka sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ngayon tagapagbalita Angel Patrol numero 1 Ryan Circle Molo uban sa tab sa ato ang mga reporters Angel Totong Sambas, Moncar Calias, Angel Jimarayo Subasa, Prince Lucia, Totong Sambas. Ako si Patrol numero 1 Ryan Circle Molo. Daghang salamat mga ka-angel. Happy watching sa tanan og nadalay ko ng Diyos. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today.